Hi, good morning mga kalakwatsa. Good morning mga kalakwatsa. Yes, it's exactly 3:58 in the morning and time na naman para isa-isang vlog ng BPO Budget Travels and Gala. And ang travel namin for today's video is we're going to Baler, Aurora. we're going to Baler. So right now we're inside the bus and we booked it online for mga 990 per head. Love no? Yes. So this is the luxury bus, the Joy bus. And travel time will be 6 hours. Non-stop na yon. So this is point to point. And so ang alis namin dito is 4:30 a.m. Estimated time of arrival in Baler is around 10 a.m. Ipapasyal namin kayo doon. Tingnan natin what Baler has to offer. See ya! See you. Oh, no, 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 no. So eto na nga guys, mga kalakwatsa, kakababa lang namin ng bus. Time check, 10:30. Tama nga, inabot ng 6 hours yung biyahe. Kasama na rin din yung, yung stopover. Of course, kailangan ni manong driver magpahinga. And safe naman, si Joy Bus ay safe sakyan. Well, there are opportunities that could have been checked, like yung mga USB sana gumagana para nakapag-charge sa bus, and of course sana well-maintained yung CR. Pero all in all, it's a safe trip naman if you take the Joy Bus. So, yan. So first order of the day, kain muna kami. And then maghahanap ng masasaksakan dahil kailangan kong mag-charge ng phone. Yes, dahil Kasi kung si Love, hindi niya alam, nakalimutan niya yung pangalan ng hotel namin. Yes. Yan nandun sa Agoda niya. So ayun, kailangan mag-charge. So, And charge muna kami. thanks God talaga. Nakakatuwa kasi si God talaga. Parang laging pabor sa atin pag yung nagta-travel tayo. Yes. Pansin mo ba, mainit ngayon. Yung iniwan namin ang Metro Manila, maulan. Nakikita niyo naman, naka-shades ako. Maulan ba dyan?
maaraw dito. Maaraw dito. At saka di ba nababalita na may thunderstorm daw? Ayan. Nakakatuwa, love, kasi kakaalis lang ng bagyong Mirasol. Tapos yung bagyong Nando daw, next week pa yung dating. Eh kung tutuusin, nakakatakot ng pumunta dito. Nag-aalala kami actually na pumunta rito. Kasi nga, Aurora is one of the love, di ba? Yung pinupuntahan talaga ng bagyo lagi. kumbaga, laging So tinatamaan nag-aalala yan. kami, sabi namin, naku, paano yan? Eh, vlog namin ng Baler. Eh, syempre, hindi naman pwedeng hindi namin ipapakita na mag-surf kami. Kasi, di ba, yun nga yung parang isa sa pinupuntahan dito sa Yes, Baler. Yung magsusurf. Baler is known as the birth. Padaanin muna natin yung mga. Sorry, maingay yung So- nandito kami sa tabi ng kalsada. Yan, Baler is known as the birthplace of Philippine surfing. So bago pa nag-umpisa yung mga Siargao, Liwaliw, dito siya nag-start Oo. sa Baler. So, ayun nga, alala kami. Buti na lang, nakakatuwa na maaraw ngayon. Ayan. In favor talaga sa atin, love, yung panahon. So, ayan. Samahan nyo kami, Yep. Ipapasyal namin kayo dito. Okay? Yes, we're planning to do this in 2 parts na naman. So of course, the first part is the beach area and the nightlife. And then second part, pool date. Bukas, we're gonna... Sige, dahan ka muna. Yan. Second part, we're gonna tour the entire Baler, di ba? The must-go places dito sa Baler if you are not into surfing. Yes. If you are not into beaches, there's more to Baler than dagat. Okay? Ayun, so sasama namin kayo. After nito, check-in na muna kami sa hotel namin once na ma-charge yung phone ko. We'll see you later. So, good afternoon mga kalakwatsa. Ayan, kakatapos nga lang namin magpahinga. We just got off our hotel and ayan, kami ni Love ay we're now walking and we're gonna go visit the beach. Yes. Yun. And with regards to our hotel, actually where we stayed at, it's called Old or North Blue Bay Inn. It's a budget hotel that you can book in Agoda for just, I think, 1.3 or 1.4 per night. Ayan, we're gonna stay here until Sunday afternoon. Ayan, Malapit lang siya sa beach. yes. So, ang itinerary namin habang for today's clip is we're gonna check out the beach. We're gonna try to Surf. check kung kaya namin tumayo sa surfboard. Good luck, love. Tingnan natin, nung mga bata pa, kaya pa. Ewan lang natin ngayon. Ibibidyo lang kita. Kung nakakatayo pa. Ayan. And then kung may oras pa later, love, let's try na pumunta dun sa bahay ni Aurora, Yes, no? we're gonna check out nga yung mga pasyalan within the area municipality lang. of Baler. Ayan. And of course, isasama namin kayo. Pero for now, eto na, yung hotel nga pala Naamoy ko na yung beach. na tinutuluyan namin, it's just like 3 minutes to 5 minutes away lang, Yeah. no? 5 minutes mga away. 30 or 40 meters away Isang hakbang lang ng higante. or 50 meters away. Eto na, oh. Yay! Ayan na siya, oh. Ayan na ang dagat. Shoutout nga pala kay Kuya na matyaga akong tinuruan ng 101 about surfing. Siyempre, una dyan is kung paano ka tatayo, di ba? Yung footwork na kailangan gawin. So, si Kuya malapit lang siya naka-station dito sa Akaw Hotel. Doon namin siya nakita and then napakabait and napakatyaga niya. Once again, shoutout Kuya! So, ayun na nga mga kalakwatsa. Nandito kami sa Sabang Beach and kakatapos lang namin mag-surf. Kaya ako hinihingal lang ganito. Wala pa kasing tulog. Yes, wala nang tulog, nag-surf pa, kaya ito, kain na lang muna ulit. Ay. Merienda tayo, tusok-tusok. And of course, we are really thankful dahil
dahil bukod sa sunod-sunod na pag-ulan na nararamdaman natin sa Metro Manila, pagpunta namin dito, maaraw. Kita nyo naman, nandito kami by the beach, kumakain ng merienda, kumakain ng street food. Oo. Napakaganda dito sa Baler, Aurora. And alam nyo ba guys, before siya naging province of Aurora, this was part of Quezon Province, di ba love? And I believe it was named after the wife of Manuel L. L. Quezon, Quezon. si Aurora Quezon. Yan. If I'm not mistaken, 1951 by Elpidio Quirino. Yan. Pero ngayon, it's a separate province now in the eastern part of, northeast part of Luzon. Hello! Bordering Doggy, oh. the Quezon Province. Ayan. Hello, Doggy. And ito nga ang capital. Bisita kami, which is, oh. you know, Hi. Hi, Doggy Dog! Tatlo na kami ngayon. Yes, we have a new friend. Ayan. Whew. So, what's our plan, Mahal? So after this, swimming try ulit? namin mag-swimming muna kasi ito yung mamimiss namin every time na uuwi kami ng Yes. Manila. Sabi namin lagi pag umuwi kami ng Manila, love, sana nag-swimming pa tayo na mas matagal. Kasi ang sarap i-experience na mag-swimming sa iba't ibang places na pinupuntahan namin. Ayan. And then, if you're asking how how Sabang Beach is, well, it's just like if you are familiar with Liwaliw, it's brown sand, pero soft naman siya. And then ang maganda sa beach though, it's wavy, hindi siya rocky. So kahit nakayapak, madaling-madali Smooth. lang, smooth lang. Tabanan nyo lang yung Hindi siya alon. mabato. And Walang coral reefs. yes, and it's really good for beginners. Yung mga gusto pa lang mag-start mag-surfing kasi kalmado naman yung alon niya. Baby waves. Yes. For today, siguro. As you can see, ayan. Kita nyo naman sa likod namin. Mhm. Yes. Ayun. And then, so later, ang gagawin namin after namin mag-swimming, Pahinga muna lang. pahinga muna kami, ganyan. And then, Yes. try namin na mag-bar. I-try yung nightlife dito. Well, it depends. We're planning na siguro kung maaga-aga magising, we're gonna visit the museum and the church, and then, or ipabukas na namin para isang bagsakan, isang paspasan, pagsabay-sabayin Parang namin sila morning bukas. until night yun. Papasyal namin kayo. But most definitely, we're gonna check out the nightlife later on. Hintayin lang Yes. namin dumilim. So, mga kalakwatsa, see you later. And once again, if you like this kind of videos, please do not forget to like, share, and subscribe. Our channel is growing. Thank you very much Thank sa mga you so support much nyo. sa pagsama, guys. Yes, at saka sa mga Every bago time na namin gumagala subscribers kami. dito sa Baler, thank you po sa inyo. Maraming pong salamat. Yay. See ya! So, eto, start ng day 2 namin dito sa Baler, Aurora. And dito kami nakastay sa 3rd floor. Ayan na nga, hinihintay ko na si Love. At habang naghihintay kay Love, ipapakita ko sa inyo ang view ng Baler from our hotel room. Ayan siya, nakikisama ang panahon. At eto naman ang view niya sa labas. North Blue Bay Inn. Hello. Morning. Hi, so good morning mga kalakwatsa. We are walking the streets of Baler and this is day 2. So medyo, alam niyo, inulan kagabi. Maulan siya kagabi, Love, no? Oo, pero the day started nice. So makikita niyo, it's a little bit cloudy pero hindi naman siya, feeling ko hindi siya makakaulan. So We were planning to go out sana kagabi para ma-experience naman yung nightlife dito. Kaya lang umulan nga. So, ayun. Sabi namin, gagawin na lang namin lahat today. Magandang umaga mga Hello. kalakwatsa. yan. So, andito po kami ngayon sa bayan ng Bale, dito sa Aurora. And plano namin bisitahin ang bahay ni Aurora Quezon. And later, pupunta kami ng Museo de Baler. So, love, anong plano natin for today? Ayan, so officially start ng day 2 namin dito sa Baler, Aurora. And time check, it is 8:10 in the morning. Maaga namin mag-start to kasi it's gonna be a long day. So we'll start nga with the museum, the house of the Aurora former First Quezon. Lady.
the museum, and then we're gonna visit the historic church of Baler, yung na-feature dun sa movie. Ayan, I forgot. In the, I believe, early 2000s. Yes. Yan. Yung movie ni Ann Curtis siya ni Oo. Jericho Rosales. And if you notice, dito kami ngayon sa pinaka-munisipyo, and Ayan. magkakatabi na sila lahat dito. So, we're gonna start our day, and of course, kasama namin kayo. Samahan nyo kami, as always. Yes. So, later. So, eto na nga. Mga kalakwatsa, nandito na kami sa tapat ng bahay ni Aurora Quezon. Doña Aurora Quezon, the former First Lady and wife of the former President, Manuel Quezon. So, to be able to get in, 50 pesos ang entrance. And alam mo kung ano maganda, love? Sa 50 na yon kasama na yung museum. So, isang bayad na lang. Pakita nyo na lang yung ticket, di ba? Diba sulit? Oh, sulit, very affordable, and of course, very educational kasi this is one of the most historical places and heritage sites here in Baler, Aurora. So, pasukin na natin siya. Let's go! Siniwalay ko Ni Quirino. 1979. Ano, 79? Sino ba presidente nun? Marcos na? Opo. Marcos na? Opo. Kasi po, naging low district na po. Ginawa po yung senator yung kay Manuel. Doon po sa museo kay Manuel. So, dati pala itong Tayabas, Quezon. Oo. Tapos ginawa pong Aurora. Kasi Oo, dito siya pinangalan na po na-assassinate. kay Doña. Mm-mm. Yan pwede sila. Ni President Manuel L. Quezon, first Philippine President Commonwealth of the Philippines. Ito po yung dati niyang bahay. Na-restore po siya kasi po, kung lagi po kaming ganito, lagi po kaming bagyuhin. Oo nga po. Kinuha po ng National Historical Commission na gawing mas matibay. Kaya po, ito po ang kanilang pinagawa. Pero po, nung naging ganito na yung itsura niya, hindi na nakatira dito si First Lady. No po, matagal na po. Ah. Nakakuha kasi nang ma-assassinate po siya, di ba? Oo. 18... Hindi ko lang po alam, pero alam ko, 1960, ano ba? Oo. Sana pa kayo aking... basta hukbalahap ang gumawa ng Opo. nay. Ayan, April 28, 1949. Ah, 1949 siya. Oo, no? 1949. Oo. Opo, pero nang siya'y panganak ay... Tapos nadamay pa yung anak nila, ano? yes po. Ilan taon po yung baby nung, nung na-assassinate? Sino po? Yung pong baby Si niya, First si Maria Lady. Aurora. Yung Maria Aurora po. Dino po siya, baby. Kapapasa po siya, katatapos na po siya ng ng law. Siguro baby yung nickname. Opo, baby po. Baby yung nickname. Sabi ko sa'yo, baby yung Kasi nickname. nakita ko doon Oo. sa parenthesis baby. Kaya sabi ko, kung 5 taon nang patay si Manuel Quezon, sino yung tatay ng yung baby? Baby yung nickname. Kasi po, after 1944, I think, nang mamatay si President Manuel Quezon, ma-assassinate po naman siya 1940. Pero ang ugong-ugong dito sa mga taga dito. Kasi parang hindi ko naman ma-relate si Manuel Quezon sa mga Hapon eh. Ba't galit sa kanya ang hukbalahap? Ba't galit sa First Lady at inassassinate? Ang mga kuro-kuro po, mga balita, parang threat sa kanila po na maging
Kung siguro po hindi siya namatay, baka po siya kauna-una Babaeng presidente. babaeng presidente. Ayun, politika na naman ang motibo. Oo. Pero magkaibigan po talaga yan sila. Oho. Yes, nadamay po ang Mayor. kaibigan na mayor po ng Oo, Quezon mayor ng City. Quezon. Yes. So, Okay, politika na naman pala. Oo. yes po, talagang politics po. As always. Yun po, ang politics, madumi talaga siya. Politika. Nay, thank you po. Thank you so much po. Akita po muna kami. Ay, ang ganda oh. Si Aurora, painting niya. So, ito nga mga kalakwatsa, according kay nanay na tagapamahalan itong bahay ni Doña Aurora. So, lahat ng nakikita natin, hindi na ito yung materyales nung nakatira pa siya dito. Kasi, alam nyo naman, ang Baler, ang Aurora Province ay Bagyo. best friend ng Bagyo. Lagi siyang binibisita. Kasi siya ng map. Oo, lagi siyang binibisita kaya ilang beses na daw ito nasira. Nung una, nakita niyo naman sa picture, gawa siya sa mga pawid. Pero nandito yung mga family portraits nila. And of course, ito yung lupa na kinatatayuan ng mismong bahay. Most probably the foundations are still the same. You know the post, pero the materials are already changed into much stronger and much stable na building materials para hindi na nasisira ng due to natural causes or natural disasters, sorry. Ang galing, love, no? Dito siya dati nakatira. Yes. Pero alam mo, love, gusto ko ng ganitong bahay. Ang pinaka-preskong bahay sa lahat ay gawa sa wood. Ay, ito yung mga siguro, damit niya to, no? For sure. Oo, mga damit niya yan. Ayan, Doña Aurora Quezon. Wow. 1948. Ganito lang siya kapayat. Sana all. Ayan, Alam mo sila naman, yung love, di ba may affinity rin ako pagdating sa mga paintings. Ang Ayan, galing ng ayan. mural, oh. Nakita ko nga doon sa bahay ni Love yung maraming paintings doon. Sino nga Love yun? Si Tagle, no? Tagle. Ayan. Parang sa Pansanta Cruzan to. Oo nga, ito yata yung mga formal na, siguro mga suot niya ng inauguration. I really don't know. Pero ito sure ako, itong mga na to, haligi na to. Yung mga pose. Oh, yan yung mga, matagal na. oo. Oo. Yung mga gilid-gilid lang siguro, of course, yung re-enforce to make it stronger. Uy, love, makinilyo, oh. Kaya nga eh. Di ba napunit yung shorts mo kanina? Pahiitayan natin. Ayan. Ay, ito yung mga ganap. Baler, schedule of activities. Love, Ganda. tinan mo itong plancha. Ito yung naming schedule later. plancha na pinakasakan pa ng uling dati. Kami dati. Ayun, nilalagyan ng uling? Hindi sa amin, I mean, dun sa kina Lola, sa ancestral house ng Lola, kung nilalagyan ng uling, yan yung sinabunang plancha noon. Oo. Galing, no? Diba niya Aurora ulit. Ito love ang fascinating. Oh. If you look at the portrait of Manuel Quezon, kasi pag tinitingnan natin siya sa 20 pesos, di ba? Ang dating ni Manuel Quezon, ano siya? Para siyang puti, di ba? Kaya nga, Akala mo diba? Caucasian, Akala ko pero pag Caucasian. tingnan mo dito sa Mestizo portrait lang siya. niya, Pinoy na Pinoy. Oo. Akala ko puti, dati. Mistiso siya. Siguro yung Oo. magandang, pagka pogi, kumbaga. Tangos ang ilong, ganyan. Tapos ano kayong ginagawa nilang gel sa buhok nila before, no? Hindi ko alam, pero Hindi kasi, di ba? Parang pumada. Ano yung pumada? Made of what siya? Hindi ko alam. Pero yun nga yung term dati sa buhok, di ba, pamada? Ayan, ito yung sinasabi ni Kuya kahapon, yung Kuya surfer, yung parang pinaka ng... Yung rock formation. Oo, yung rock formation. What's in here? Ito na, exit na. So, simple lang talaga. Sa bahay lang. Ganun naman din talaga nung unang panahon eh. Simple at payak ang pamumuhay ng mga Pilipino. Ayan.
Nakikilala niyo ba yung nasa likod namin, mga kalakwatsa? Siya lang naman ang first president ng Commonwealth of the Philippines. Si Yes. Manuel L. Quezon. Yes. So, siya yung naging president after Emilio Aguinaldo. So, kung napapansin nyo mga kalakwatsa, everything here in Baler is all about Quezon nga, di ba? Kasi aside from the province is named after his wife, and sabi nga ni nanay kanina, this used to be, or this municipality used to belong to the province of Quezon. So we're just gonna take a quick video of the front of the museum because their policy is you're not allowed to take videos inside. So most probably we can take pictures, mahal, no? We can take pictures of what's inside and just share it with you dito sa video na to. And alam mo kung ano nakakatuwa, love? What reminds me of the statue sa likod? Yung statue din ni Abraham Lincoln sa Washington Ay, oo, DC. no, nakaupo. Diba? Pareho din nakaupo. Pero this is the Philippine version. Ayun, so papasok na kami sa museum. Kung ano mga footages, or I'm sorry, not footage, kung anong pictures na we're able to take, of course, we're gonna share it in this video. Ayan. So if you are enjoying this video, sa mga hindi pa naka-subscribe, please go ahead and subscribe and like this video na rin. Yan, so mga kalakwatsa, nandito na kami sa tapat ng San Luis Obispo de Tolosa Church, or better known as Baler Baler Church. Church. So ito yung church na tinutukoy dun sa movie na Baler. This is one of the most, pasensya na kasi may graduation sa tapat sa gilid namin. Sige, lakad na tayo. Pakita na namin sa inyo yung church. I'll explain na lang. So, ito yung Baler Church. Ayan. So, this is famous for the siege of Baler during the dying days of the Spanish Empire, or the Spanish rule here in the Philippines. So, nung natalo na yung Spanish sa Spanish-American War. Actually, hindi naman talaga natalo yung Spanish. The Americans bought the Philippines for, I don't know, a little over $15,000 during that time. And they had a mock war. So nung naubos na yung power ng Spanish era dito sa Philippines, and they're gonna transfer over the power to the Americans, the Filipinos laid siege dito sa last fortification. So, about 50 Spanish soldiers ang natrap dito with just their, kung ano lang natirang weapons and food. And then, what's great about this is they were able to hold this position from July 1, 1898 to June 2, 1899. That's about 335 days na kung ano lang natira sa'yo yung pagkain. And nung natapos na, nung nakalabas na sila, even the Filipinos na who laid siege, kumbaga, binigyan sila ng tribute due to their gallantry. Kung isipin mo makulong ka ng isang taon, nung nag-pandemic na, nahirapan tayo. Nakakabili pa tayo ng pagkain. Yung hindi ka pa nga makalabas. So, this is how historical this place is.